Pilit na niyakap ni Sol ang supot ng mga tirang tinapay habang binabaril ng katotohanan ang kanyang pagkatao. Basura ka. At iyan lang ang nababagay sa'yo. Pandidiri ng asawang umabandona sa kanya, na ngayoy nakapulupot sa mayamang amo niyang si Valeria. Ngunit sa pagpatak ng kanyang luha, nagising ang isang natutulog na leon sa kanyang dibdib. Hindi na siya yuyuko. Handa na ba silang harapin ang bangis ng isang inang walang tinitira kundi ang kanyang dangal? Ang mga basurahan ay sa likod dumadaan. Sol, hindi sa harap ng mga bisita. Kung gusto mong mag-uwi ng tira-tira para hindi kayo mamatay sa gutom ng pamangkin mo, doon ka sa pinto ng mga patapon. Ang malamig at matalim na boses ni Valeria ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang lobby ng Tavares Crown Hotel. Bahagyang yumuko si Soledad. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang yakap ang isang malinis na paper bag. Sa loob nito ay 3 piraso ng tinapay na maingat niyang binalot mula sa mga hindi ginalaw na pagkain sa breakfast buffet. Hindi iyon panakaw. Hiningi niya iyon ng maayos sa kusina dahil alam niyang iyon na lamang ang magiging pasalubong niya sa kanyang pamangking si Nina. Nakasalukuyang nakahiga sa isang masikip at mainit na charity ward ng pampublikong ospital, walang luhang bumagsak mula sa mga mata ni Sol. Ngunit sa loob-loob niya ay tila nadudurog ang kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay may mga nakakapasong bubog na nakabara sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang anumang salitang nais kumawala. Ang mga daliri niyang namumutla sa higpit ng hawak sa supot ay manhid na. Ang dating pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak sa lobby ay biglang naging nakakasulasok. Tila unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Bakit kailangang bayaran ng aking dangal ang karapatang mabuhay ng isang inosenteng bata, bago pa man makahinga ng maayos si Sol? Isang pamilyar at mabigat na hakbang ang lumapit sa kanyang kinatatayuan. Isang lalaking nakasuot ng makintab at mamahaling suit ang tumigil sa kanyang harapan. Si Aldrin, ang lalaking minsang pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Ang lalaking umabandona sa kanya noong mga panahong kailangan niya ng kakampi. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri na tila ba isa siyang nakakahawang sakit. Pati ba naman dito? Sol, dala mo ang amoy ng kahirapan mo. My God, nakakahiya ka. Paano na lang kung makita ka ng mga business partners ko? Hindi mo ba naisip na baka isipin nilang namumulot lang ng basura ang hotel na ito? Ang mga salitang iyon ni Aldrin ay sinundan ng mahihinang tawanan mula sa mga kasamahan ni Sol sa front desk. Mga halakhak na sumusugat sa kanyang dangal. Pinalakas ng presensya at impluwensya ni Valeria na ngayoy nakangisi habang nakahawak sa braso ni Aldrin. Sa bawat tawa nila, mas lalong bumaba ang tingin ni Sol sa kanyang sarili. Pilit kinakain ang pait ng katotohanan na sa mundong ito. Ang mahirap ay walang karapatang ipagtanggol ang sarili. Sa panginginig ni Sol, dumulas ang paper bag mula sa kanyang kamay. Tumapon ang isang piraso ng tinapay sa sahig. Eksakto sa paanan ni Aldrin. Imbes na umiyak o tumakbo palayo, unti-unting lumuhod si Sol. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa harap ng mga taong yumuyurak sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang pinulot ang tinapay. Maingat na pinagpaga ng alikabok gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi baling matawag siyang patapon. Hindi baling tapakan ang kanyang pride. Basta't may maiuwi siyang lamantian para sa batang naghihintay sa kanya sa pagamutan. Sa hindi kalayuan. Sa likod ng isang malaking haligi, may isang pares ng mga matang tahimik na nagmamasid. Si Kuya Obet, ang matandang janitor ng hotel, ay mabagal na nagpupunas ng makintab na marmol na sahig. Walang nakakapansin sa kanya. Walang nagbibigay ng halaga sa isang taong may hawak na basahan. Ngunit kung titingnan ng malapitan, ang lumang telang pamunas na hawak niya ay may maliliit na serye ng mga numero at petsa na nakasulat gamit ang isang itim na panulat. Mga numerong hindi para sa isang ordinaryong tagalinis. Ang matatalim niyang mata ay nakapako kay Sol. Tahimik na sinusukat ang bawat reaksyon ng kawawang babae sa harap ng walang awang pang-aabuso. Tumayo si Sol. Hindi na nag-abala pang salubungin ang mga mapangutiang tingin ni Valeria at Aldrin. Tumalikod siya,
at nagsimulang humakbang palayo. Ngunit sa kanyang pangalawang hakbang, ang nakakabinging katahimikan ng kanyang pagtanggap ay binasag ng walang tigil na pagyanig ng kanyang lumang telepono mula sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito gamit ang malamig at nanginginig na kamay. Sa basag na screen ng telepono, umilaw ang isang mensaheng nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang nakasulat, Emergency. PGH Cardiology. Tila naging isang malabo at mabilis na anino ang paligid habang mabilis na tinatahak ni Sol ang mahabang pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic na humahalo sa amoy ng pawis at luma ng mga kumot ay tila sumasakal sa kanya sa bawat hakbang. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa malamig na semento ay tila isang malakas na pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alintana ang pagod, ang gutom, o ang sakit ng kanyang pisngi na kanina lamang ay hiyang-hiya sa harap ng maraming tao. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang munting buhay na naghihintay sa loob ng puting kwartong iyon. Nang makarating siya sa charity ward, bumagal ang kanyang mundo. Doon, sa gitna ng maraming pasyenteng naghihintay din ng himala, nakahiga si Nina, ang munting bata na dati ay puno ng sigla. Ngayoy tila isang pirasong papel na puting-puti at madaling mapunit. Ang bawat paghinga ni Nina ay tila isang pagaspas ng pakpak ng isang pagod na ibon. Mabigat at hirap na hirap. Lumapit si Sol at hinawakan ang malamig na kamay ng bata. Gusto niyang isalin ang lahat ng kanyang lakas. Ang lahat ng kanyang buhay. Sa maliliit na daliring iyon, nandito na si Mama Sol. Anak. Bulong niya sa boses na pilit na pinatatatag. Inilabas niya ang supot ng tinapay na kanyang ipinaglaban kanina. Ang bawat kagat ni Nina sa pagkaing iyon ay tila isang panalangin na sinasagot. Kahit na alam ni Sol na hindi sapat ang tinapay upang pagalingin ang butas sa puso ng bata. Ngunit ang katotohanan ay muling kumatok sa anyo ni Dr. Ramos. Sa isang maliit at madilim na sulok ng ward, narinig ni Sol ang mga salitang mas masakit pa sa sampal ni Valeria. Ang operasyon ay kailangang gawin sa lalong madaling panahon. Ngunit kailangan ng malaking deposito upang mailista ang pangalan ni Nina sa schedule. Sa bawat numerong binabanggit ng doktor, tila unti-unting nilalamon ng dilim si Sol. Saan siya kukuha ng gayong kalaking halaga? Ang kanyang sahod ay sapat lamang sa pang-araw-araw. At ang kanyang dangal ay naibenta na niya para lamang sa 3 pirasong tinapay. Habang naglalakad palayo sa kwarto ni Nina upang kumuha ng tubig, napadaan si Sol sa isang mas masikip na bahagi ng ospital. Doon niya nakita ang isang batang babae, si Mila, na mag-isang nakaupo sa kanyang kama. Ang bata ay may malulungkot na mga mata na tila may daladalang bigat na hindi pang bata. Lumapit si Sol at ibinigay ang huling piraso ng tinapay na itinabi niya sana para sa kanyang sariling hapunan. Sa pag-aayos ni Sol ng kumot ni Mila, nahulog ang isang lumang pitaka mula sa ilalim ng unan ng bata. Sa pagpulot ni Sol dito, bumukas ito at tumambad ang isang kupas na litrato. Isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. Isang pamilyar na ngiti na ngayon ay puno na ng kayabangan at puot. Iyon si Aldrin noong kabataan nito. Nanigas ang buong katawan ni Sol. Ang batang tinutulungan niya. Ang batang itinuring niyang sariling anak sa loob ng ospital na ito ay ang dugo at laman ng lalaking nandidiri sa kanya sa labi ng hotel kanina. Ang ironya ng buhay ay tila isang malupit na biro na sumasampal sa kanyang mukha. Napaupo si Sol sa tabi ni Tita Flor, ang matandang nurse na naging sandigan niya sa loob ng maraming buwan. Doon, sa gitna ng ingay ng mga monitor at iyak ng mga pasyente, tuluyang bumigay ang matibay na pader na itinayo ni Sol. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bigat ng lihim at responsibilidad na kanyang pinapasan. Bakit? Flor, bakit ang mga taong walang puso ang siyang may hawak ng lahat ng yaman? Habang ang mga inosenteng bata ay kailangang magdusa, tanong niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Huminga ng malalim si Tita Flor at hinawakan ang likod ni Sol. Ang mundo ay hindi palaging patas, Sol, pero ang pag-ibig mo, iyan ang hindi matatawaran ng kahit anong ginto sa mundo. Huwag kang susuko. Bumalik si Sol
Sa tabi ni Nina, bitbit ang huling piraso ng pag-asa. Pinanood niya ang bawat mabagal na pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata. Ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng bigat ng kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, ang tahimik na ritmo ng gabi ay naputol. Ang maliit na screen sa tabi ng kama ni Nina, na nagpapakita ng mga lunti ang guhit ng kanyang tibok ng puso, ay biglang nagbago. Ang mga lunti ang bundok sa screen ay naging isang diretsyo at mahabang linya. Kasabay nito ay ang isang mahaba at nakakabinging tunog na tila isang huling hiling na hindi na isa katuparan. Walang tigil. Walang pagbabago. Isang mahabang guhit na nagbabadya ng katapusan. Ang himala ay hindi dumarating ng libre. Palaging may kumpas ng utang na kailangang bayaran ng dugo at luha. Naisalba si Nina mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso na muling bumalik ay tila isang mabigat na orasan na nagbibilang ng natitira nilang oras. Bumalik si Sol sa Tavares Crown Hotel na tila isang aninong naglalakad. Ang kanyang mga mata ay malalim at may itim na bakas ng puyat. Ang kanyang uniforme ay may mga gusot na hindi na naitago ng kanyang pagmamadali. Sa kabila ng pagod na nanunuot sa kanyang mga buto, kailangan niyang tumayo ng tuwid sa harap ng mga bisita. Kailangang napanatili ang kanyang ngiti, kahit na ang kanyang kaluluwa ay humihingi na ng pahinga bago magsimula ang kanyang shift. Mabilis na lumabas si Sol sa likod ng gusali. Sa isang madilim at madungis na eskinita kung saan ang amoy ng usok at basura ay nananaig. Doon, sinalubong siya ng isang lalaking may magaspang na mukha at tila laging nakamasid sa paligid. Isang makapal na sobre ang iniabot sa kanya, perang galing sa isang loan shark. Perang may kaakibat na interes na tila susunod na lalamon sa kanyang buhay. Mabilis na itinago ni Sol ang sobre sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay sa takot at kaba. Hindi niya alam. Mula sa isang bintana sa ikalawang palapag, may isang pares ng mga mata na muling nakatuon sa kanya. Si Roberto, na nakasuot pa rin ng kanyang uniforme bilang Kuya Obet, ay tahimik na naglilinis ng mga salamin. Nakita niya ang palitan. Nakita niya ang takot sa mukha ni Sol at ang makapal na sobre. Inilabas ni Roberto ang kanyang lumang kuwaderno. Ang mga pahina nito ay puno ng mga obserbasyon tungkol sa katiwalian sa loob ng hotel, sa ilalim ng pangalan ni Soledad Vergel. Isinulat niya ang mga salitang, "Posibleng kasabwat ni Valeria. Tumatanggap ng hindi maipaliwanag na pondo sa madidilim na sulok." Sa loob ng lobby, habang nag-aayos si Sol ng mga records, lumapit si Kuya Obet, bitbit ang kanyang gamit sa paglilinis. Huminto siya sa tabi ng desk ni Sol. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang perang galing sa dilim. Sol ay nagdadala rin ng dilim sa puso. Minsan, ang akala nating madaling paraan ay ang siyang pinakamahirap na daan patungo sa kapayapaan. Ang makahulugang pahayag ni Obet habang dahan-dahang pinupunasan ang gilid ng desk. Natigilan si Sol. Alam niyang may ibig sabihin ang matanda. Ngunit wala siyang lakas upang magpaliwanag. Hindi niya kayang sabihin na ang perang iyon ay pambayad sa buhay ng isang bata. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa screen ng computer. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa paningin ni Roberto, ang pananahimik ni Sol ay isang kumpirmasyon ng kanyang hinala. Isang malaking pagkakamali ang kanyang nabubuo sa kanyang isipan, isang maling akala na lalong magpapabigat sa pasanin ni Sol, kahit na masama ang loob sa mga salita ng matanda. Napansin ni Sol na ang kwelyo ng uniforme ni Kuya Obet ay nakatiklop ng mali at may dumi. Sa gitna ng kanyang sariling gulo, hindi niya natiis na hindi tumulong. Lumapit siya ng bahagya at maingat na inayos ang kwelyo ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa tela. "Mag-ingat po kayo, Kuya Obet. Masyado po kayong nagpapagod sa paglilinis." Bulong ni Sol bago muling bumalik sa kanyang ginagawa. Sandaling natigilan si Roberto. Ang simpleng pagkumpuni sa kanyang uniforme ay may dalang init na hindi niya inaasahan mula sa isang taong pinaghihinalaan niyang traidor.
Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay mabilis na naputol nang lumabas ang sekretary ni Valeria mula sa elevator. Sol Fergel. Pinatatawag sa opisina ni Ma'am Valeria. Ngayon din, sa pagpasok ni Sol sa opisina, ang lamig ng aircon ay tila naging kasing talim ng mga kutsilyo. Nakaupo si Valeria sa kanyang malaking silya. Naglalaro ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, nakatayo si Aldrin. Tinitingnan si Sol nang may mapang-asar na tingin habang may hawak na isang pulang folder. Maupo ka, Sol. Sabi ni Valeria sa boses na tila isang bitag. Mayroon kaming kontratang kailangan mong pirahan. Isang bagay na magsisiguro na hindi na muling hihinto ang pintig ng puso ng pamangkin mo. Kung marunong kang sumunod sa amin, isang pirma lang. Sol. At tinitiyak ko sa iyo na hindi na muling kukulangin ang pondo para sa mga gamot ni Nina. Isang kumpas ng ballpen mo lang. At matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Inilapag ni Aldrin ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy. Ang tunay na pakay ng kontrata ay hindi para sa kabutihan, kundi isang kasunduan sa pagitan ng hotel at ng kumpanya ni Aldrin para sa supply ng mga pagkain. Ngunit sa pagitan ng mga maliliit na letra, nakatago ang isang madilim na katotohanan. Ang mga pagkaing ide-deliver ay mga reject. Mga produktong malapit ng mapanis o lagpas na sa petsa ng kaligtasan. Ngunit babayaran ng hotel sa presyong pang-5 bituin. Ang bawat salita ni Aldrin ay tila isang patak ng asido sa sariwang sugat ni Sol. Tiningnan niya ang dokumento. At tila nakikita niya ang bawat batang kakain sa restaurant ng hotel na posibleng magkasakit dahil sa kasakiman ng lalaking ito. Ngunit sa kabilang banda, tila naririnig din niya ang mahinang hininga ni Nina sa ospital. Ang bawat pag-ubo ng bata na tila humihingi ng karagdagang oras. Huwag kang magpakamalinis. Sol. Ang muling pag-atake ni Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunuya. Sa industriyang ito, ang katapatan ay para lamang sa mga taong mayaman ang sikmura. Ang mga katulad mong isang kahig. Isang tuka ay walang karapatang mamili ng prinsipyo. Pinapakain ka namin dito. Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Ito ay paraan lamang ng pagpapakita mo ng iyong utang na loob. Kung hindi dahil sa awa ko, baka sa kalsada na namumulot ng basura ang pamangkin mo ngayon. Nararamdaman ni Sol ang unti-unting pagsisikip ng kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila nawawalan ng oxygen. Pinalitan ng amoy ng mamahaling tinta at masamang balak. Ang kanyang mga kamay, na nakapatong sa kanyang kandungan, ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang sariling balat. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang palad ay walang-wala kumpara sa bigat na dumudurog sa kanyang puso. Hindi ko magagawa iyan. Ang mahinang tugon ni Sol. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng natitirang tapang. Pati ba naman ang kaligtasan ng mga bisita ay idadamay ninyo sa inyong mga pansariling interes. Hindi ko kayang sikmurain na maging bahagi ng ganitong klaseng pandaraya. Tumayo si Aldrin at lumapit ng bahagya kay Sol. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pagsisisi. Siya, magpakamalinis ka. Panindigan mo ang iyong dangal habang tinitingnan mong unt-unting nawawalan ng kulay ang mga labi ni Nina. Sa tingin mo ba ang prinsipyo mo ay makakabili ng bagong puso para sa kanya? Sa tingin mo ba ang dangal mo ay sapat na pambayad sa kabaong kung sakaling hindi na siya umabot bukas? Ang bawat salita ni Aldrin ay tila isang suntok sa sikmura ni Sol. Napayuko siya. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha upang itago ang mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa kanyang uniforme ay tila isang marka ng kanyang pagkatalo. Lumabas si Sol mula sa opisina ni Valeria na tila isang taong nawalan ng direksyon. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang. At kailangan niyang humawak sa pader upang hindi tuluyang bumagsak. Ang malawak na lobby na dati ay tila isang pangarap na lugar ay naging isang malaking selda na gawa sa marmol at salamin. Sa bawat mukha ng mga taong dumadaan, tila nakikita niya ang kanyang sariling kawalang pag-asa
Hanggang kailan kailangang maging biktima ang isang tao bago siya matutong lumaban? O sadyang ang tadhana ay sadyang nakadisenyo upang durugin ang mga pusong marunong lamang magmahal ng totoo? Ang bawat sentimong hawak ng iba ay tila isang malaking pangarap na hinding-hindi maaabot ni Sol. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaluluwa. Sa gitna ng kanyang kalituhan at matinding pangangailangan, bumalik si Sol sa kanyang pwesto sa front desk. Doon, sa ibabaw ng kanyang maayos na mesa, ay may nakalagay na isang makapal at kulay kape na sobre. Walang ibang tao sa paligid. Ang mga bisita ay abala sa kanilang sariling mga mundo at ang ibang empleyado ay nasa break. Dahan-dahang binuksan ni Sol ang sobre at tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang nakita. Isang makapal na bugkos ng mga tig-1,000 piso. Ang halaga ay tila sapat na upang bayaran ang depositong hinihingi ng ospital para sa operasyon ni Nina. Nanginginig ang mga kamay ni Sol habang hawak ang sobre. Tumingin siya sa kanyang palid. Ang mga kamera ng hotel ay tila nakatitig sa kanya. Ngunit ang kaway ng pera ay tila isang awit ng sirena na nangangako ng kaligtasan para sa kanyang pamangkin. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. At ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Isang bahagi ng kanyang isipan ang bumubulong na baka ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin. Na baka ito ay isang biyayang hindi niya dapat tanggihan. Ngunit sa likod ng bawat 1,000 piso ay tila nakikita niya ang mukha ng kanyang yumaong kapatid. Ang ina ni Nina. Naalala niya ang mga huling salita nito tungkol sa pananatiling tapat kahit sa gitna ng unos. Ang bawat sentimong hindi sa kanya ay tila naging kasing bigat ng tingga sa kanyang kamay. Ang laban sa loob ng kanyang dibdib ay tila isang bagyong walang direksyon. Pinupunit ang kanyang pagkatao sa pagitan ng pag-ibig sa bata at ng kanyang integridad. Hindi na nagdalawang isip si Sol. Isinara niya ang sobre at agad na tinawag ang head ng security. May nakaiwan po nito sa desko. Pakidala na lang po sa lost and found at baka kailangan na ito ng kung sino mang nakawala nito. Ang mahinahon, ngunit determinadong pahayag ni Sol nang maiabot ang pera. Mabilis na naglakad si Sol patungo sa banyo ng mga empleyado. Pagkapasok niya sa loob ng isang cubicle, doon lamang siya tuluyang bumigay. Ang bawat higbi niya ay tila isang malalim na sugat na bumubukas. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pader at nagsimulang bumulong sa pagitan ng kanyang mga luha. Panginoon, patawarin niyo po ako kung muntik na akong bumigay. Nahihirapan na po ako. Hindi ko na po alam kung saan kukuha ng lakas. Pero ayaw ko pong maging magnanakaw. Ayaw ko pong lumaki si Nina na ang buhay niya ay binili ng masama. Tulungan niyo po ako. Ang pakiusap ni Sol sa gitna ng katahimikan ng banyo, sa labas ng pinto. Nakatayo si Roberto na may hawak na mop at timba. Narinig niya ang lahat. Ang bawat hikbi ni Sol ay tila tumutusok sa kanyang sariling konsensya. Ang matandang lalaking akala niya ay nakakita na ng lahat ng uri ng katiwalian ay natigilan. Ang bawat salita ng panalangin ni Sol ay nagpabago sa tingin niya sa babaeng ito. Inilabas ni Roberto ang kanyang lumang kuwaderno mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Gamit ang isang mabilis na kumpas ng panulat, binura niya ang pangalan ni Soledad Vergel sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Muling lumabas si Sol mula sa banyo. Pinunasan ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang sarili upang harapin muli ang mundo. Ngunit sa kanyang paglabas sa labi, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. 2 gwardya ang biglang humarang sa kanyang dadaanan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Sol Vergel, hindi ka muna maaaring umalis. Ang sabi ng isang gwardya sa boses na tila isang hatol. May utos si, Ma'am Valeria. Kailangan kang kapkapan at suriin ang iyong mga gamit. May nawawalang pondo mula sa charity box ng hotel. At ikaw ang huling nakitang malapit doon. Ang bawat hakbang ng mga gwardya patungo sa kanya ay tila mabibigat na martilyo na pumupukpok sa natitirang lakas ni Sol. Sa gitna ng malawak at marangyang lobby, kung saan ang kislap ng mga chandelier ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Naramdaman ni Sol ang unti-unting pagkulong sa kanya ng lahat ng mga mata ng mga taong naroroon.
Ang mga bisitang mayayaman na dati ay binabati niya ng may ngiti. Ang mga kasamahang dati ay kabiruan, lahat sila ay naging mga hukom sa isang sandali. Hindi ko ninakaw ang pera. Ang mahinahon, ngunit nanginginig na pahayag ni Sol. Ang kanyang tinig ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin. Ngunit ang mga gwardya ay walang naririnig. Sa pilitan nilang hinablot ang kanyang bag. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga gamit sa sahig, ang kanyang lumang pitaka. Ang mga resibo ng gamot. Ang isang maliit na suklay ay tila bawat bahagi ng kanyang buhay na itinatapon sa dumi. At doon, sa gitna ng kanyang mga personal na gamit, lumabas ang isang bungkos ng pera na nakatali sa isang pulang goma. Ang halaga ay tila sapat na upang bayaran ang lahat ng kanyang problema. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ang magiging kalsada patungo sa kanyang kulungan. Tingnan ninyo, ang Santa Santita ng front desk. Nagnanakaw ng pera para sa mga batang may sakit, ang malakas na sigaw ni Valeria habang pababa ng hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakikita ang pagkagulat sa mukha ni Sol. Kay lakas ng loob mong gamitin ang kawang gawa para sa sarili mong kapakanan. Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin? Soledad, napailing si Sol. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng matinding galit. Itinanim ninyo ito. Alam ninyong hindi ko magagawa ito. Kanina lamang ay isinuruli ko ang sobrang may pera sa Lost and Found. Bakit ko gagawin ito ngayon? Sino ang maniniwala sa iyo? Ang mapay na tawa ni Valeria. Habang iwinawagayway ang isang papel na tila isang police report. Ang ebidensya ay nasa harap na ng lahat. Ang kailangan na lang ay ang pirma ko upang tuluyan kang mabulok sa rehas. At kapag nangyari iyon, sino na ang magbabantay kay Nina? Sino na ang magbabayad sa ospital? Sa isang madilim na sulok, malapit sa malaking vase ng mga bulaklak, nakatayo si Roberto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa hawakan ng kanyang mop. Ang bawat salita ni Valeria ay tila isang lason na lalong nagpapatibay sa kanyang desisyon na linisin ang lugar na ito. Nakita niya ang lahat. Alam niya kung sino ang tunay na magnanakaw ng dangal sa loob ng gusaling ito. Ngunit kailangan niyang maghintay. Ang kanyang galit ay tila isang bulkang mayon na nag-iipon ng lakas para sa isang malaking pagsabog. Lumapit si Valeria kay Sol. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Hindi kita ipapakulong. Sol, maaari nating kalimutan ang lahat ng ito. Kung pipirma ka na sa dokumentong ibinigay ni Aldrin, aminin mo ang lahat ng anomalya sa supply. Akuin mo ang kasalanan bilang pagkakamali ng sistema. At ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan mo para kay Nina. Isang pirma. Kapalit ng kalayaan mo at buhay ng pamangkin mo. Tumingin si Sol kay Valeria. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na pagkamuhi. Ang kanyang puso ay tila naging isang pirasong bato. Hindi na tinatablan ng sakit. Dahil ang lahat ng sakit ay naibigay na sa kanya. Bago pa man makasagot si Sol, ang pinto ng labi ay bumukas at pumasok si Aldrin. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may kasamang kakaibang ngiti na nagpataas ng balahibo ni Sol. Lumapit siya kay Valeria at may ibinulong na nagpabago sa aura ng paligid. Tumingin si Aldrin kay Sol. Ang kanyang tingin ay tila isang mangangaso na may bagong huli. Huwag mo nang pilitin ang pirma. Valeria, may mas maganda akong naisip para sa kanya. Isang paraan para mas lalo nating mapakinabangan ang kanyang paghihirap. Ang bawat salita ni Aldrin ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gabi. Tumatagos sa buto at nagiiwan ng panginginig na hindi kayang painitin ng kahit anong kumot. Sa madilim na sulok ng hallway ng hotel, kung saan ang anino ng mga dekorasyon ay tila mga halimaw na nag-aabang. Hinarang ni Aldrin si Sol. Ang kanyang mukha ay malapit sa mukha ng babae. Sapat na upang maamoy ni Sol ang mamahaling alak at ang matamis na amoy ng panlilinlang. Huwag mong isiping matatapos ang lahat sa isang pirma lang. Sol, ang bulong ni Aldrin. Ang kanyang boses ay puno ng mapanganib na tamis.
Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang isang maikling video. Doon, sa malabo at madilim na screen, nakita ni Sol ang pamilyar na puting pader ng ospital. Dalawang lalaking may malalaking pangatawan ang nakatayo malapit sa pintuan ng charity ward, ang kwarto kung saan nakahiga si Nina. Ang puso ni Sol ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa tindi ng takot. Anong gagawin mo sa kanila? Aldrin, huwag ang bata. Nakikiusap ako. Wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin. Wala akong galit sa iyo. Sol, ang meron lang ako ay pangangailangan. Ang muling pagsisimula ng kanyang gaslighting. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ang pamangkin mo. Alam mo namang delikado sa mga pampublikong ospital. Maraming masasamang loob. Kapag pumirma ka na sa lahat ng papeles bukas. At kapag natapos na ang palabas ni Valeria. Tinitiyak ko sa iyo na lilisanin ng mga tauhan ko ang lugar na iyon ng payapa. Isipin mo na lang na binabayaran mo ang proteksyon nila. Gumuho ang mundo ni Sol. Ang bawat pangarap niya ng kalayaan ay tila naging mga abo na tinatangay ng hangin. Hindi lang ang kanyang dangal ang nakataya. Ang buhay ni Nina ay hawak na sa leeg ng lalaking dati niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang niya palayo sa hotel ay tila paglalakad sa isang malalim na hukay na siya rin ang naghukay dahil sa kanyang labis na pagmamahal. Hindi na malaya ni Sol na sa bawat mabigat niyang paghakbang sa kalsada. May isang aninong laging nasa likuran niya. Si Kuya Obet, na nakasuot ng isang lumang jacket, ay tahimik na sumusunod sa kanya. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nagpapakita. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang anghel na tagabantay sa gitna ng kadiliman. Nakita ni Roberto ang panginginig ng mga balikat ni Sol. Narinig niya ang mahihina nitong hikbi na pilit itinatago sa dilim ng gabi. Inilabas ni Roberto ang kanyang sariling telepono at may tinawagan. Ati, Beyla, ihanda mo ang lahat ng papeles. Hindi na ito tungkol lamang sa pagnanakaw sa pondo ng hotel. May mga buhay nang nakataya. Gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon ni Aldrin Sison sa mga tauhan sa labas. Pagdating ni Sol sa kanyang maliit na kwarto, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanya. Tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay wala ng lakas upang itayo ang kanyang bigat. Sa kanyang pag-aayos ng kanyang lumang bag, isang luma at naninilaw na sobre ang nahulog mula sa pagitan ng kanyang mga gamit. Dahan-dahan niya itong binuksan gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa loob nito ay isang dokumento na matagal na niyang kinalimutan ang orihinal na titulo ng lupa ng pamilya nila na ipinangalan sa kanya ng kanyang kapatid bago ito mamatay. Ngunit sa ilalim ng kanyang pangalan, may isang pirma na hindi niya matanda ang inilagay niya. Ang pirma ni Aldrin, na nakalagay bilang co-owner sa pamamagitan ng isang peking dokumento ng kasal na matagal na palang ginawa ng lalaki nang hindi niya nalalaman. Ang kapirasong papel na iyon ay hindi lamang titulo ng lupa. Iyon ang ebidensya ng isang mas malalim at mas matagal ng pagtatraidor na ngayon lang nagpakita ng tunay na kulay. Ang katotohanan ay isang matalim na kutsilyo. Mas masakit itong hawakan kaysa ang manatiling sugatan ng mga kasinungalingan. Sa loob ng madilim at tahimik na opisina ng front desk, tanging ang mahinang liwanag mula sa computer screen ang nagbibigay ng anyo sa mukha ni Sol. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay lumilikha ng isang banayad na tunog sa gitna ng malalim na katahimikan ng gabi. Gamit ang password na hindi sinasadyang naiwan ni Valeria sa isang pirasong papel, pumasok si Sol sa pinakailalim ng sistem ng hotel. Doon, sa likod ng mga makukulay na graph at ulat ng kita, ay natagpuan niya ang hinahanap niya, ang mga dummy account. Ang bawat sentimong nawawala sa charity fund ng hotel ay may malinaw na bakas dumadaloy ito patungo sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Aldrin. Ang bawat gamot na hindi nabili para sa mga bata, ang bawat operasyong hindi natuloy, ay naging mga mamahaling relo at kotse para sa lalaking dati niyang minahal. Naramdaman ni Sol ang isang matinding lula, tila umiikot ang paligid sa tindi ng diskubreng ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang iprint ang lahat ng ito at ipakita sa buong mundo ang dumi sa likod ng malinis na kumpanya.
Ngunit sa bawat pagtatangka niyang pindutin ang print, muling bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng mga lalaking nakatambay sa labas ng kwarto ni Nina. Ang bawat dokumentong hawak niya ay tila naging isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pamangkin kung sakaling magkamali siya ng hakbang. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi makagalaw. Tila naninigas sa gitna ng takot at tungkulin. Ang bigat ng impormasyon ay mas mahirap dalhin kaysa sa kahit anong sako ng semento. Hindi ba? Sol, napatalon si Sol sa gulat. Sa dilim ng pasilyo, lumitaw si Kuya Obet na may dalang isang mainit na tasa ng kape. Ang usok mula sa kape ay tila isang sumasayaw na anino sa harap ni Sol. Inilapag ng matanda ang tasa sa tabi ng computer. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lalim na hindi pang janitor. Bakit po kayo narito? Kuya Obet, masyado na pong gabi. Ang boses ni Sol ay halos isang bulong. Puno ng kaba, huminga ng malalim ang matanda at sumandal sa pader. Nagbabantay sa mga bagay na hindi dapat mawala. Sol, nakikita ko ang laban sa iyong mga mata. Alam kong alam mo na ang totoo. Pero tandaan mo, ang kape ay masarap dahil sa pait nito. Gayon din ang hustisya. Minsan, ang pag-atras ay hindi kaduwagan. Pero ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay pagpayag na rin na magpatuloy ang dilim. Niyakap ni Sol ang mainit na tasa. Tila doon lamang siya nakakakuha ng kaunting init sa gitna ng kanyang nanlalamig na mundo. Paano po kung ang kapalit ng pagsasalita ko ay ang buhay ng taong pinakamahalaga sa akin? Paano ko pipiliin ang katotohanan kung ang ibabayad ko ay dugo? Hindi sumagot si Roberto. Ngunit ang kanyang pagtango ay tila isang tahimik na pag-unawa. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawa ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Isang sandali ng koneksyon sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa may itinatagong lihim. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng malakas na tunog ng telepono ni Sol. Ang bawat tunog nito ay tila isang babala na nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso. Mula ito kay Tita Flor sa ospital. Sol, kailangan mong pumunta rito ngayon din. Ang boses ng nurse ay puno ng kaba at pagmamadali. Hindi si Nina. Si Mila. Inilipat siya sa ICU. Masyadong bumaba ang kanyang blood pressure at wala ng oras. Kailangan ng pirma ng pamilya para sa isang emergency procedure. At ikaw lang ang contact na meron kami. Nanigas si Sol. Ang anak ni Aldrin, ang batang biktima rin ng sariling ama, ay nag-aagaw buhay. Ito na ang puntong hindi na niya kayang talikuran. Matagal nang patay para sa akin ang batang iyan. Sol, huwag mo siyang gamitin para konsensyahin ako dahil wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Ang bawat salitang binitawan ni Aldrin ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Sol. Nasa loob silang gumarangyang opisina ni Valeria, kung saan ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay tila naging amoy ng kamatayan para kay Sol. Nakatitig siya sa lalaking dati niyang inahal. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na bakas ng pagkatao. Ngunit tanging ang refleksyon ng sariling kasakiman ang nakikita niya sa mga mata ni Aldrin. Anak mo siya. Aldrin Dugo, at laman mo si Mila. Ang boses ni Sol ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding awa para sa batang nag-aagaw buhay sa ICU. Paano mo nasisikmurang talikuran ang sarili mong anak habang nagpapakasasa ka sa perang ninakaw mo sa mga batang katulad niya? Ngumiti ng mapait si Valeria habang dahan-dahang humihit-hit ng kanyang manipis na sigarilyo. Masyado kang madrama. Sol, ang drama ay para sa mga taong walang pera. Dito sa totoong mundo, ang kailangan mo ay solusyon, hindi emosyon. Inilapag ni Valeria ang isang tseke sa ibabaw ng lamesa, isang halagang sapat na upang bayaran ang operasyon ni Nina. Ngunit sadyang kulang para iligtas din si Mila. Pirmahan mo ang dokumento ng pag-ako sa lahat ng anomalya sa supply. Isang pirma. At ang checking ito ay mapupunta sa ospital para kay Nina. Bayani ka pa rin sa paningin ng pamangkin mo. Sino bang may pakialam sa dangal mo kung lahat naman kayo ay patay na sa gutom? Naramdaman ni Sol ang untunting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang ballpen sa kanyang harap ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Kung pipirma siya,
Maliligtas si Nina. Ngunit habang buhay siyang magiging kriminal sa mata ng batas at mawawalan ng pagkakataong iligtas si Mila mula sa pagpapabaya ng sarili nitong ama. Ngunit kung hindi siya pipirma, kapwa mawawala ang dalawang bata sa labas ng malaking salaming pinto. Isang anino ang tahimik na nakatayo. Si Kuya Obet, na may hawak na basahan, ay nakatitig sa bawat galaw ni Sol. Nakita niya ang panginginig ng kamay ng babae. Ang bawat patak ng pawis sa noo nito na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng integridad. Nararamdaman ni Roberto ang bigat ng desisyong kinakaharap ni Sol. At sa pagkakataong ito, hindi niya mapigilang mapahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang hinawakan ni Sol ang ballpen. Ang dulo nito ay tumama sa papel. Lumilikha ng isang maliit na tuldok ng tinta na tila isang itim na butas na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Naalala niya ang mukha ng kanyang yumaong kapatid, ang mga mata nito na puno ng tiwala bago ito pumanaw. Tila narinig niya ang bulong nito sa hangin. Huwag mong ibenta ang iyong kaluluwa sa mga dyablo. Sol. Hindi. Ang mahinang bulong ni Sol. Binitawan niya ang ballpen at tumayo ng tuwid. Hindi ko ibebenta ang aking dangal sa inyo. Hindi ko papayagang ang buhay ni Nina ay mabahiran ng inyong kadumihan. Nanlaki ang magamata ni Valeria sa galit. Anong sabi mo? Napakawalang utang na loob mo, sa tindi ng puot. Mabilis na tumayo si Valeria at iginawad ang isang malakas na sampal sa mukha ni Sol. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Isang tunog na puno ng pambabastos at kawalan ng respeto. Sa lakas ng impact, napasubsob si Sol sa sahig. Tumama ang kanyang balikat sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga gamit sa bulsa ay tumapon sa sahig, ang kanyang ID, ang mga barya, at ang isang gusot na resibo mula sa ospital. Hindi gumalaw si Sol. Nanatili siyang nakadapa. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang namumulang pisngi. Habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang pumatak sa malamig na marmol na sahig. Ang bawat pintig sa namamagang pisngi ni Sol ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kawalan ng lakas sa harap ng mga taong may salapi. Nanatili siyang nakadapa sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa magaspang na dumi sa ilalim ng lamesa. Narinig niya ang papalayong mga hakbang ni Valeria. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Pinili mo ang landas na iyan. Sol, huwag kang iiyak-iyak sa akin kapag wala nang tumatanggap sa bangkay ng mga mahal mo sa buhay. Ang huling hirit ni Valeria bago nito marahas na isara ang pinto ng opisina, naiwan ang katahimikan na kasing bigat ng isang kabaong. Dahan-dahang gumalaw si Sol. Ang kanyang bawat kalamnan ay tila sumisigaw sa sakit. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin dahil sa luha, nakita niya ang isang pares ng mga lumang sapatos na itim na tumigil sa kanyang tapat. Hindi ito ang makintab na sapatos ni Aldrin. Ito ay ang sapatos na puno ng bakas ng pagod at alikabok ng lansangan. Pumasok si Kuya Obet. Bitbit ang kanyang timba at basahan. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, marahan siyang lumuhod sa tabi ni Sol at inabot ang kanyang magaspang na kamay upang tulungan ang babaeng makatayo. Ang hawak ng matanda ay matibay at puno ng init. Isang pakiramdam na matagal nang hindi nararanasan ni Sol sa loob ng gusaling ito, habang pinupulot ni Roberto ang mga gamit ni Sol na nagkalat. Nahawakan niya ang isang piraso ng gusot at basang papel. Akala niya ay basura lamang ito. Ngunit nang maaninag niya ang mga letra sa ilalim ng malamig na liwanag ng opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang resibo ay mula sa Philippine General Hospital. Pangalan ng pasyente, Mila Sison. Nagbayad Soledad Vergel. Tumingin si Roberto kay Sol. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagdududa ay ngayon nababalutan ng isang matinding baha ng pagsisisi at paghanga. Sino si Mila? Sol. Bakit? Bakit mo binabayaran ng ospital ng batang ito? Napayuko si Sol. Pilit na itinatago ang kanyang namamagang mukha sa likod ng kanyang buhok. Anak siya ni Aldrin. Kuya Obet.
Iniwan siya ng sarili niyang ama dahil isa siyang pasanin. Isang pagkakamali sa mata ng lalaking iyon. Pero walang kasalanan ng bata. Hindi ko kayang makita siyang namamatay ng mag-isa sa ospital habang ang ama niya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Nanigas si Roberto. Sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo, nakakita na siya ng mga taong nagbibigay ng milyon-milyon para sa sikat. Ngunit ngayon lamang siya nakakita ng isang taong nagbibigay ng sariling buhay at dangal para sa anak ng kanyang kaaway. Ang bawat sakripisyo ni Sol ang pagtitiis sa gutom. Ang pagtanggap ng sampal. Ang pagtakwil sa malaking halaga ng pera ay nagkaroon ng isang napakabigat na kahulugan. Hindi na nakapagsalita si Roberto. Tinulungan niya si Sol na makaupo sa isang silya. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng matinding hiya dahil sa kanyang maling akala sa babae. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na katulad ng isang matandang janitor. May bago itong awtoridad. May bago itong talim. Pagdating niya sa isang tagong bahagi ng fire exit, inilabas ni Roberto ang kanyang telepono. Ang kanyang boses. Nang magsalita siya, ay hindi na ang boses ni Kuya Obet na mapagkumbaba. Ito na ang boses ng chairman ng Tavares Crown. Ang hari na matagal nang nagbulag-bulagan sa dumi ng sariling kaharian. Ati, Beyla, kansilahin mo ang lahat ng lakad ko bukas. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya ng korupsyon sa supply department. At makinig kang mabuti, tawagan mo ang mga pinakamagaling na doktor sa bansa. Gusto kong ilipat ang 2 bata sa VIP suite ng ospital ngayon din. At ihanda mo ang mga pulis. Wawasakin natin ang mga diablo sa mismong gabi ng kanilang selebrasyon. Minsan, ang mga anghel ay hindi dumarating na may pakpak, kundi sa anyo ng isang tahimik na kapangyarihang may kakayahang baguhin ang tadhana sa loob ng isang gabi. Sa loob ng Philippine General Hospital, ang ingay ng mga nagmamadaling nurse at ang amoy ng luma ng antiseptic sa charity ward ay biglang napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Sa utos ng isang hindi nagpakilalang donor, ang 2 munting pasyente na sina Nina at Mila ay inilipat sa pinakamataas na palapag ng gusali. Mula sa siksikang ward na puno ng amoy ng paghihirap, dinala sila sa isang silid na kasing tahimik ng isang katedral, kung saan ang bawat kagamitan ay bago at ang bawat doktor na pumapasok ay may dalang pangako ng kaligtasan. Hindi lamang mga doktor ang dumating, 4 na lalaking nakasuot ng barong at may seryosong mga mukha ang pumuwesto sa labas ng pintuan. Sila ang mga gwardyang titiyak na walang sinumang tauhan ni Aldrin ang makakalapit o makakahipo sa buhok ng mga bata. Ang lahat ng bayarin, mula sa operasyon hanggang sa pinakamaliit na gamot, ay nabayaran na sa pamamagitan ng isang itim na credit card na walang limitasyon. Nang dumating si Sol sa ospital, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang habang binabagtas ang malinis na hallway ng VIP floor. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Nina na nakahiga sa isang malambot na kama. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing puti ng papel. Sa kabilang kama naman ay si Mila, na may mga monitor na hindi na naglalabas ng nakakatakot na tunog. Napahawak si Sol sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay nanghina at napaluhod siya sa tabi ng kama ni Nina. Diyos ko, anong himala ito ang kanyang bulong, habang ang mga luha ng matinding pasasalamat ay muling dumadaloy. Inisip niya kung ito ba ay isang pagkakamali, o kung may isang taong nakarinig sa kanyang mga panalangin sa gitna ng kadiliman ng banyo ng hotel, habang nagaganap ang himalang ito sa ospital. Abala naman sina Valeria at Aldrin sa ballroom ng Tavares Crown Hotel. Ang bawat sulok ng silid ay napapalamutian ng mga kristal at sariwang bulaklak para sa charity gala night. Si Valeria ay nakasuot ng isang pulang gown na tila kulay ng dugong handa niyang sipsipin mula sa kanyang mga biktima. Siguraduhin mong walang palya ang lahat. Aldrin, ang sabi ni Valeria habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ngayong gabi, itatampok natin si Sol bilang mukha ng katiwalian sa harap ng mga investors. Siya ang magiging ebidensya na ang hotel na ito ay kailangang linisin. Sa ilalim ng aking pamumuno, ngumiti si Aldrin. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa baywang ni Valeria.
Wala siyang takas. Hawak ko ang buhay ng pamangkin niya. Pipirma siya. At pagkatapos ay itatapon natin siya sa basurahan kung saan siya nababagay. Ngunit sa itaas na palapag ng hotel, sa loob ng pinaka-exclusive na penthouse, isang ibang uri ng paghahanda ang nagaganap. Inalis ni Roberto ang kanyang lumang uniforme ng janitor. Ang telang puno ng amoy ng sabon at dumi ng sahig. Maingat niya itong itinabi sa isang sulok. Tila isang balat na kailangang iwanan ng isang ahas upang lumabas ang bago nitong anyo. Humaharap siya sa isang malaking salamin. Isinusuot ang isang bespoke suit na gawa mula sa pinakamahal na tela mula sa Italia. Ang bawat butones ay gawa sa perlas. At ang bawat tahi ay perpekto. Isinuot niya ang kanyang gintong relo, ang relo ng isang chairman. Ang relo ng isang taong may kapangyarihang magpabagsak ng mga imperyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay mapagkumbaba bilang Kuya Obet, ay nagningning sa isang uri ng talim na kasing itim ng gabi. Inilabas ni Roberto ang isang mamahaling kahon mula sa kanyang cabinet. Sa loob nito ay isang gown na kulay ginto, na may mga tahi ng diamante na tila mga bituin sa langit. Ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Ipadala mo ito kay Sol. Sabihin mo sa kanya, isuot niya ito. Panahon na para ang isang reyna ay maglakad sa gitna ng mga lobo. Ang utos ni Roberto sa boses na puno ng autoridad. Ang bawat tahi ng ginto sa tela ng gown na nasa loob ng kahon ay tila mga hibla ng pag-asa na tumutulay sa pagitan ng kahapon at ng bukas. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, tinitigan ni Sol ang kanyang sarili sa lumang salamin. Ang kanyang pisngi ay mayroon pa ring bahagyang pamumula mula sa sampal ni Valeria. Ngunit sa halip na hapdi, ang nararamdaman niya ngayon ay isang malamig na determinasyon. Hindi na ako ang babaeng yuyuko sa harap ng inyong kasamaan. Bulong ni Sol sa kanyang sariling refleksyon. Isinuot niya ang gintong gown. Ang bawat haplos ng mamahaling seda sa kanyang balat ay tila nagbabalik sa kanyang alaala noong siya pa ang hinahangaang manager sa Dubai. Nawala ang pagiging receptionist na laging nakatungo. Sa bawat butones na kanyang isinasara, nanunumbalik ang tindig ng isang babaeng may pinag-aralan, may dangal, at may kakayahang magpatakbo ng isang imperyo. Inayos niya ang kanyang buhok ng masinop at nilagyan ng kaunting makeup ang kanyang mukha upang itago ang pagod. Ngunit hinayaan niyang manatiling buhay ang alab sa kanyang mga mata. Samantala, sa engranding ballroom ng Tavares Crown, ang hangin ay puno ng mapagkunwaring tawanan at ang marahang pagtama ng mga kristal na baso na tila isang masayang musika ng tagumpay. Ang mga chandelier ay naglalabas ng nakakahilong liwanag. Sumasalamin sa mga alahas ng mga mayayamang panauhin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Valeria. Nakangiti sa harap ng mga kamera ng media habang ipinagmamalaki ang kanyang peking charity program para sa mga bata. Ang layunin ng gabing ito ay ang magbigay ng liwanag sa mga batang nasa dilim. Ang sabi ni Valeria sa kanyang pinaka-plastic na boses. Sa tabi niya, si Aldrin ay mukhang isang matagumpay na negosyante. Tila nakalimutan na ang kanyang sariling anak ay nag-aagaw buhay sa kabilang panig ng lungsod. Ngunit ang lahat ng ingay at tawanan ay biglang naglaho nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang babae ang pumasok. At sa bawat hakbang nito sa pulang carpet, tila humihinto ang hininga ng mga naroroon. Ang gintong gown ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Na tila ba ang babaeng may suot nito ay isang bituin na bumagsak mula sa langit. Ang tindig niya ay matatag. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng autoridad. Namutla si Valeria. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na halo ng gulat at inggit. Si Aldrin naman ay tila nakakita ng multo. Ang baso ng wine na hawak niya ay muntik ng malaglag dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Hindi nila makilala ang babaeng nasa harap nila, ang dating dugyot na receptionist na tila isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang mga kaaway. Hindi nagtagal, mabili na lumapi si Valeria kay Sol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot habang pilit na pinapanatili ang peking ngiti para sa mga bisita. Ang kapal ng mukha mong pumasok dito. Hampas lupa.
Akala mo ba ay mababago ng isang gown ang katotohanang magnanakaw ka ang bulong ni Valeria? Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Sol. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na baso ng mapulang alak. Akmang isasaboy ito sa mukha ni Sol upang hiyain ang babae sa harap ng lahat. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatunghay sa kanila. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Naghihintay sa pagbagsak ng unang patak ng alak na sisira sa gabi ng paghihiganti. Bago pa man magawang ibuhos ni Valeria ang pulang alak sa mukha ni Sol. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang boses na hindi kailanman narinig sa loob ng gusaling iyon, ngunit may dalang awtoridad na tila nagpapatigil sa bawat tibok ng puso ng mga naroroon. Huwag mong subukang dumihan ang damit ng pinakamahalagang bisita ko ngayong gabi. Ang lahat ng mata ay lumingon sa may mataas na hagdanan. Doon, nakatayo ang isang lalaking may tindig ng isang emperador. Ang kanyang bespoke suit ay tila hinubog mula sa anino at liwanag. At ang kanyang gintong relo ay kumikinang na tila isang simbolo ng kanyang hindi matatawarang kapangyarihan. Namutla si Valeria. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig hanggang sa tumagas ang ilang patak sa kanyang sariling balat. Si Aldrin naman ay tila nawalan ng hangin sa baga. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig nang makilala ang boses na iyon. Ang boses na madalas nilang baliwalain. Ang boses na inakala nilang galing lamang sa isang matandang janitor na walang halaga. Dahan-dahang bumaba si Roberto Tavares sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya sa marmol ay tila isang hatol na papalapit. Pagdating niya sa baba, hindi niya tiningnan ang mga investors o ang media. Diretso siyang lumapit kay Sol. Isang banayad at marespetong pagtango ang ibinigay niya sa babae. Isang kilos na nagpabagsak sa lahat ng kayabangan ni Valeria. Chairman Roberto, ang boses ni Valeria ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Puno ng takot at hindi makapaniwalang pagkabigla. Kayo po. Ang matandang janitor. Ngumiti ng malamig si Roberto. Isang ngiting hindi mo na naisin na makita. Ang dumi sa sahig ay madaling linisin. Valeria. Pero ang dumi sa puso ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Iyan ang kailangang gamitan ng mas matinding paraan ng pagpupunas. Ipinakilala ni Roberto si Sol sa lahat ng mga panauhin. Mga kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo si Soledad Vergel. Hindi siya isang hamak na receptionist. Siya ang nag-iisang empleyado na nagpasa sa aking pinakamahirap na pagsubok ng integridad. Sa gitna ng gutom at pangangailangan, pinili niyang manatiling tapat habang ang mga nasa itaas niya ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Sinubukan ni Valeria na gamitin ang kanyang huling alas. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang gown sa tindi ng desperasyon. Chairman, huwag po kayong maniwala sa kanya. Minamanipula lang kayo ng babaeng yan. Siya ang nagnakaw sa charity fund. May mga ebidensya kami. Tumingin si Roberto kay Valeria nang may matinding pangingilabot. Ang ebidensya, iyan ba ang tinutukoy mo? Ikinaway ni Roberto ang kanyang kamay sa direksyon ng malaking digital screen sa likuran ng entablado. Sa isang iglap, ang slideshow ng mga peking programa para sa mga bata ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malinaw at nakakasulasok na imahe. Isang video mula sa nakatagong kamera sa opisina ni Valeria kita ang bawat galaw nila ni Aldrin habang naghahati sa pera mula sa charity fund. Ang bawat tawa nila habang pinag-uusapan ang pag-frame up kay Sol. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan bago ito napalitan ng mga bulungan ng pagkadismaya at galit mula sa mga investors. Ang mukha ni na Valeria at Aldrin ay tila mga aninong untunting nilalamon ng katotohanan. Ang bawat segundo ng video na ipinapakita sa malaking screen ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na dumudurog sa natitirang dangal ni na Valeria at Aldrin. Ang mga panauhing kanina lamang ay nakikipagtawanan sa kanila ay mabilis na umurong. Tila nandidiri na mahawakan o madikit sa mga taong napatunayang nagnanakaw mula sa mga batang may sakit. Ang ingay ng mga bulungan sa ballroom ay napalitan ng isang mabigat na paghatol ng lipunan. Hindi lang pera ang ninakaw mo. Aldrin. Ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw. Malamig at walang bahid ng awa. Ninakaw mo rin ang pagkakataong mabuhay ng mga batang inosente.
At ang pinakamasakit sa lahat, pati ang sarili mong dugo at laman ay tinalikuran mo para sa pera. Sa isang kumpas ng kamay ni Roberto, lumitaw sa screen ang mga legal na dokumento at ang birth certificate ni Mila Sison. Isang malakas na singhap ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ibinunyag ni Roberto sa harap ng lahat na si Aldrin ay nagpapakasasa sa yaman habang ang sarili nitong anak ay nag-aagaw buhay sa isang charity ward. Natanging si Sol lamang ang nagmamalasakit na tustusan ang mga gamot. Kasalanan ito ng babaeng iyan. Gawa-gawa lang ang mga dokumentong iyan, ang sigaw ni Aldrin. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng takot. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalayo, ang mga gwardyang kanina pa nakatayo sa bawat sulok ay mabilis na humarang sa kanyang dadaanan. Walang kawala. Ang bawat labasan ay tila naging pader ng katarungan na hindi niya kayang buwagin. Pumasok si Ati, Belen Alcaraz. Bitbit ang mga opisyal na dokumento mula sa korte at ang mga pulis na kanina pa nag-aabang. Valeria Sison at Aldrin Sison. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Plonda, estafa, at malversation of funds. Kasama na rin ang mga reklamo tungkol sa paglabag sa karapatan ng mga bata. Lumuhot si Valeria sa harap ni Roberto. Ang kanyang pulang gown ay nakakalat sa sahig. Tila isang mantsa ng dugo. Chairman, nakikiusap ako. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng tukso. Huwag niyo po akong ipakulong. Ang kanyang mga luhang dati ay ginagamit niya para manipulahin ang iba ay wala ng talim. Sa mata ni Roberto, isa na lamang siyang basurang kailangang itapon. Dahan-dahang lumapit si Sol kay Aldrin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naglabas ng anumang marahas na emosyon. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng lalaking dumurog sa kanyang puso at dangal. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay tanging awa na lamang ang natira. Sabi mo kanina? Aldrin, ang prinsipyo ko ay hindi makakabili ng bagong puso para kay Nina. Ang mahinahong pahayag ni Sol. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Nagkakamali ka. Ang prinsipyo ko ang nagbukas ng pinto para mailigtas hindi lang ang pamangkin ko, kundi pati ang anak mong si Mila na itinapon mo na parang basura. Ang prinsipyo ko ang bumili ng buhay ng anak mo. Ikaw, ano ang nabili ng kayabangan mo bukod sa posas na iyan? Walang naisagot si Aldrin. Napayuko na lamang siya habang nararamdaman ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. Ang bawat pagkislap ng mga kamera ng media ay tila isang latay sa kanyang pagkatao na habang buhay niyang dadalhin. Kinaladkad ng mga pulis ang dalawa palabas ng ballroom. Sa harap ng lahat ng mga taong dati ay tinitingala sila. Ang kanilang pagbagsak ay kasing ingay ng isang gumuhong gusali. Ngunit walang sino mang nagtangkang tumulong. Humarap si Roberto kay Sol. Ang kanyang mukha ay lumambot. Inalok niya ang kanyang kamay sa babae. Sol, ang Tavares Crown ay nangangailangan ng isang pusong katulad ng sa iyo mula sa gabing ito. Hindi ka na isang receptionist. Nais kitang hirangin bilang bagong Director of Operations ng hotel na ito. Karapat-dapat ka sa posisyong hindi lamang nangangailangan ng talino, kundi ng integridad. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa gitna ng ningning ng mga kristal at bulaklak, sa wakas ay nakamit ni Sol ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Hindi siya nanalo sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng isang paninindigang hinding-hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Hindi na inisip ni Sol ang kanyang mamahaling gintong gown na sumasayad sa madungis na sahig ng hallway ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, halos tumatakbo, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa kaba at pananabik. Ang ningning ng ballroom ay malayo na sa kanyang isipan. Ang tanging liwanag na nais niyang makita ay ang liwanag ng buhay sa mga mata ng dalawang batang mahal niya. Nang makarating siya sa VIP floor, sinalubong siya ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi isang katahimikan na puno ng kapayapaan. Doon, sa tapat ng malaking salamin ng recovery room, nakatayo si Roberto.
Inalis na niya ang kanyang mamahaling coat at nakasuot na lamang ng isang simpleng asul na polo. Tila ibinabalik ang pagiging Kuya Obet na naging sandigan ni Sol sa gitna ng unos. Ligtas na sila. Sol. Ang mahinang bulong ni Roberto nang maramdaman ang pagdating ng babae. Matagumpay ang operasyon ni Nina. At si Mila. Maayos na rin ang kanyang kalagayan. Ang mga doktor ay kampante na sa kanilang paggaling. Napahawak si Sol sa salamin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinagmamasdan ang dalawang bata sa loob. Si Nina ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay direkta at hindi na kinakapos. Sa kabilang kama, si Mila ay tila isang anghel na nagpapahinga. Malayo na sa panganib na dulot ng sarili nitong ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng sampal, ang lahat ng pait ng pang-aapi, at ang lahat ng puyat ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matinding kaginhawaan na tila isang malaking bato na inalis mula sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Sol kay Roberto at, nang walang pag-aalinlangan, mahigpit niya itong niyakap. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na galing sa lungkot, kundi galing sa labis na pasasalamat. Salamat, Kuya Obet. Salamat sa pagtitiwala sa akin noong ang lahat ay nakatalikod na. Huminga ng malalim si Roberto at marahang tinapik ang likod ni Sol. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sol, ang kabutihan mo ang nagligtas sa kanila. Ako ay naging instrumento lamang upang itama ang mga mali sa loob ng sarili kong tahanan. Samantala, sa isang madilim at malamig na selda sa presinto, ang ingay ng mga rehas na nagsasara ay tila isang koro ng karma para kina Valeria at Aldrin. Doon, wala ng mga gown at suit. Wala ng mga mamahaling pabango. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga boses na nag-aaway. Nagsisisihan sa bawat pagkakamali. At ang bawat sumbat na tila mga pako na ibinabaon sa kanilang sariling pagkatalo. Ang kanilang mundong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. At ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan ng kanilang mga kasalanan. Lumabas sina Sol at Roberto sa balkonahe ng ospital. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Dala ang amoy ng bagong umaga. Sa malayo, ang langit ay nagsisimula ng magkulay asul at kahel. Unti-unting itinataboy ang kadiliman ng nagdaang gabi. Naupo si Sol sa isang mahabang upuan. Isinandal ang kanyang ulo at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Huminga siya ng malalim, isang malalim at malayang paghinga. Wala na ang takot sa bukas. Wala na ang kaba para sa kaligtasan ng mga bata. Ang sinag ng araw na nagsisimulang sumilip sa mga gusali ay tila isang mensahe mula sa langit. Tapos na ang laban. Oras na para maghilom. Isang taon ang mabilis na lumipas. Na tila isang ilog na patuloy sa pag-agos. Tinatangay ang mga alaala ng pait at iniiwan ang mga bago at sariwang pangarap sa gitna ng marangyang lobby ng Tavares Crown Hotel. Hindi na ang malamig at nakakatakot na aura ni Valeria ang nananaig. Ang hangin ay puno na ng masiglang bati ng mga empleyado at ang tunay ng ngiti ng mga panauhin. Naglalakad si Soledad sa gitna ng hallway. Hindi na bilang isang receptionist na kailangang magtago sa anino, kundi bilang isang respetadong Director of Operations. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang kumpiyansa. Ang kanyang gintong ID ay kumikinang sa dibdib. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagkumbaba at puno ng pag-unawa. Sa isang malawak na sofa sa gilid ng lobby, dalawang batang babae ang masayang naghahabulan. Si Nina, na ngayoy mayroon ng masiglang kulay sa kanyang mga pisngi, ay tumatakbo nang walang hirap sa paghinga. Kasunod niya si Mila, na tumatawa ng malakas habang hawak ang isang manika. Tawagin man silang magpinsan o magkapatid. Para kay Sol, sila ang dalawang anghel na nagbigay ng katuturan sa kanyang bawat sakripisyo. Pareho silang tumigil nang makita ang kanilang mama Sol. At sabay na yumakap sa kanyang binti. Mga yakap na mas mahalaga pa sa kahit anong posisyon sa hotel. Wala na ang galit sa puso ni Sol para kay Aldrin at Valeria. Nabubulok man sila sa loob ng rehas.
Binubununo ang kanilang mga kasalanan sa gitna ng pagsisisi at pag-aaway. Hindi na hinayaan ni Sol na ang kanilang dilim ay muling lumitaw sa kanyang buhay. Pinatawad niya ang nakaraan. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na hindi na muling magpaalipin sa sakit. Lumitaw si Roberto mula sa opisina. Hindi na nakasuot ng uniforme ng janitor, kundi isang simpleng polo barong. Lumapit siya sa mga bata at binuhat si Mila habang kinikiliti si Nina. Ang bilyonaryong chairman na dati ay naniniwala lamang sa mga numero ay nakahanap ng tunay na pamilya sa mga taong hindi niya kadugo. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila naging pinakamahalagang ulat ng kita para sa kanya. Handa na ba ang lahat para sa ating dinner? Ang masayang tanong ni Roberto habang nakatingin kay Sol. Tumango si Sol at sulyap sa buffet area ng hotel. May isang piraso ng tinapay na nahulog mula sa basket ng isang panauhin. Dahan-dahang lumapit si Sol at pinulot ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinago sa kanyang bulsa ng may takot. Inilagay niya ito ng maayos sa lalagyan ng mga basura nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang tinapay na iyon ay paalala ng kanyang pinagdaanan, isang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman kahinaan. Sa mundong puno ng kasakiman, ang pananatiling tapat at mapagmahal ang pinakamalakas na sandata na maaaring taglayin ng isang tao. Ang katarungan ay maaaring magtagal. Ngunit palagi itong dumarating sa mga taong marunong maghintay at may lakas na manindigan. Habang naglalakad silang apat palabas ng hotel, ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanilang daan. Tapos na ang gabi ng paghihirap. Ang bukas ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang realidad na binuo mula sa pag-ibig, integridad, at ang hindi matatawarang halaga ng dangal ng isang babae.